tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise. Amen. Salamat, Kuya John Paul. Amen. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Magandang umaga po. Welcome sa ating first service. Yan. Ngitian mo yung katabi mo. And I would like to acknowledge and thank the praise and worship team sa paglilid sa atin ng worship, no? Amen. Salamat sa buhay nyo. Palakpakan natin ng Diyos sa kanilang mga buhay. They are doing extra miles, of course. Talagang they love the Lord. Lagi tayong ini-encourage, no, ng ating worship leader na in spite of all the different trials sa life natin, si Lord pa rin talaga yung strength natin. Amen? No? So, ngayon po, gusto ko muna i-welcome yung mga first-timers natin, second-timers, third-timers. Sino po yung mga first-timer? Ayan, first-timer. Sige, taas ang kamay mo. Yan. Second-timer. Yan, third-timers. Ang dami ha, third-timers. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at palakpakan natin ang mga kapatid natin nag-e-invite. Yan, sabi, beautiful are the feet of those who bring the good news. Kaya patuloy po natin na i-invite yung mga kapatid natin, kaklase, kamag-anak, kapitbahay. Amen. Ngayong umaga, ang gusto ko po i-share sa inyo. Alam ko po that we have lot of, siguro masabi na, stresses, diba, different trials. Sino dito aamin, may problema ka ngayon, o may pinagdadaanan ka, tama ba? No? But actually, those trials are part of life. Walang tao na walang problema. Sino yung gusto mawala ang problema? Ang mga taong walang problema nasa sementeryo. Gusto nyo ba? No? Pero hanggat nabubuhay tayo, meron talaga yan. Parte yan. Kasi problems and trials has a purpose. Amen? Always trust God in the process. Sa process kasi may mga trials and testing. Amen? Pero at the end, laging tatandaan nyo ang result niyan, victory as you stay in the Lord. Amen? As we stay in the Lord, laging tagumpay yan. Amen. Pero yung process, ito-trust natin si Lord. Gusto ko lang yung mga marshal natin. May mga marshal ba tayo dyan? May upuan pa tayo sa taas. Yan. Baka may mga dumating pa kasi. Anyway, meron po isang kwento. No? Ang title ko ay Be Happy. Sabi mo sa katabi mo, Be Happy. Unless na lang ang pangalan ng katabi mo ay Happy. Di ba? Be happy. Okay? Kasi sabi ng Bible, rejoice, be happy. Anyway, merong isang young people, estudyante po, na nag-aaral sa Manila. Nag-aaral siya sa Manila, isang kilalang university sa Manila. Siya po ay taga-probinsya, no? Mula sa Mindanao. Yan, nasa Mindanao. And ngayon po, sumulat po siya sa kanyang magulang. Sabi niya, Mami, Daddy, itong letter ko na to ay para sa inyo. Pero bago niyo po ito ituloy basahin, maaari po ba kayong umupo muna? Yan. Habang binabasa niyo, kailangan nakaupo po kayo. At sabing ganon, Inay, Itay, meron po akong gustong sabihin sa inyo. Ako po ay nagkaroon ng matinding infection, kaya ako po ay nagkasakit. At pagkagaling ko po ng doktor, nung na-diagnose po ako na ako'y may infection, pabalik na po ako sa dormitory. Malayo pa lamang po ang dormitory ko po ay nasunog. Yan, nasunog yung dorm niya. At pagkatapos, sabi niya, nung patakbo po ako dun sa dormitory para iligtas ko yung aking mga gamit, kaya lang napakalaki na po ng sunog.
So meron pong isang bumbero na tumulong para patayin ang sunog, kaya lang hindi na rin po na ligtas yung mga gamit ko. So, yung ibig po sabihin, inay at itay, wala na po akong tinitirhan o wala po akong matuluyan. Kaya po yung bumbero na tumulong para patayin ang sunog ay nag-alok po sa akin ng room o ng kwarto para i-share sa akin na para doon ako tumira. At dahil sa sobrang bait po ng bumbero o ng firefighter, na in love po ako sa kanya. Yan, na in love. At dahil po na in love kami sa isa't isa, kami po ay natukso at ako po ngayon ay nagdadalang tao. Sabi niya, naku, ngayon po, dahil po ako ay buntis, nagkaroon po ako ng boyfriend, yung boyfriend ko ay nahahawa ko din po ng infection. So, sa kasamaang palad po, inay, ako po ay nagdadalang tao. Ako po ay may infection, wala po akong matirahan. At sa kaduluduluhan po ng letter, ito po ang sabi ng anak, lahat po ng mga kinuwento ko sa inyo, sa sulat na ito, ay pawang kasinungalingan. At hindi po totoo. Pero ito po ang totoo. Lahat po ng subject ko, lahat po ng exam, ako po ay bumagsak. Sabi ng iba, kung ikaw ang magulang, anong magiging reaction mo? Magpapasalamat ka ba? Magagalit ka o matutuwa ka at magpapasalamat? Ang tawag dito po ay tamang perspective. Kasi kung ako magulang, sabi ko, ay buti na lang, bumagsak lang ang anak ko. Hindi siya nasunugan, hindi siya buntis, at wala siyang infection. Sige anak, okay lang kahit bagsak ka. Uy, nakakuha ng idea yung mga estudyante. Sige, palakpakan natin si Lord. Magaling yung estudyante. Kasi kung sinabi niya agad sa sulat na, Nay, Tay, bagsak po ako lahat sa subject ko. Malamang yung magulang magagalit. Pinag-aral ka namin, nagtatrabaho kami dito, tapos hindi ka nag-aaral na mabuti at binagsak mo pa lahat ng subject. Diba, ganon? Pero yung anak, ang ginawa niya, nagkwento muna siya ng mga pangit na senaryo. Para kung sabihin man niya na bagsak siya, at least di na magagalit. Magpapasalamat dahil hindi nangyari yung mga mas masasamang pangyayari sa buhay niya. Hello! Sabihin mo sa katabi mo, right perspective. Amen. Minsan kasi po, may mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin na sobrang ikinalulungkot natin, ikinadidismaya, at halos nawawala na po tayo ng pag-asa at pag-asang mabuhay dahil sa mga pangyayari. Pero sa totoo lang, merong mas worse na pwedeng mangyari na hindi nangyari sa buhay mo, buti na lang yan lang. Sabihin mo sa katabi mo, buti yan lang. Na may dahilan ka para magpasalamat. Amen. Amen. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 22. Basahin po natin. Our topic for today is being happy or be happy. Amen. Ang joy po is a fruit that is being developed. Okay? Sa buhay po natin. Ang joy po galing sa Diyos. Galing sa Diyos pero nade-develop yan through circumstances. Kasi ang fruit, hindi naman yan, ang gift iba, gift of the Holy Spirit and fruit of the Holy Spirit is different. Ang gift po galing kay Lord, pero ang fruit nade-develop in time. Through the situation. Ngayon po, yung joy na meron po tayo, yan po ang magiging source natin para makapag-create tayo ng happiness. Because happiness
can be created and it is a choice. Amen. So, basahin natin. Anong sabi ng pinakamatalinong hari sa Bible tungkol po sa pagiging masaya? Sabi po sa Ecclesiastes 3:22, we know that Ecclesiastes is a practical, teaching a practical things, no? Sabi diyan, I have seen that there is nothing better than that a man should be happy. O sabihin mo nga sa kabi mo, sabi ko sa'yo eh. Yan. Wala nang ibang pwedeng mangyari o na pwedeng gawin ng isang tao kundi maging masaya. Galing kay Solomon na pinakamatalino, pinakagwapo, pinakamakapangyarihan, pero nakita niya ang buhay na marami ding grief, maraming pagsubok. Kaya ang sabi niya, there's nothing better than to be happy in his own works and activities. For that is his portion. Sabi niya, portion. Ibig sabihin, happiness is your portion. It is your share in this life. Hindi natin i-deny na merong pagsubok. Amen. Siyempre, pag namatayan ka, malulungkot ka, iiyak ka. Pero hindi ka mananatili doon. Amen. Kung nawalan ka ng trabaho, na bankrupt, o ano pa, no? Nagkasakit, yung mga unexpected things na nangyari, hindi ibig sabihin, i-deny natin yan, pero pwede ka pa rin mag-create ng happiness. Or you will not stay on that situation o yung pag-iisip mo na magfo-focus ka dun sa problema. Nakuha po natin? Kaya sabi niya, happiness is your portion. For who will bring him back to see what will happen after he is gone? So si Solomon, sinabi niya, hindi mo na pwedeng balikan kung anong natapos na. At kapag namatay ka na, hindi mo na pwedeng ulitin. Kaya alam niyo po, maraming tao, they are living in regrets. Why? Because they are not taking opportunities of the present time. May asawa ka, magpakasaya ka sa asawa mo. Single ka, magpakasaya ka sa asawa mo. Sa status. No? Nakita ko kasi si Bete. Pag may asawa ka, maging masaya ka sa asawa mo. Yan, so kalamitin yung asawa mo. Sabi mo, grabe. Buti na lang, ikaw ang asawa ko. O para sa mga single, maging masaya ka din. Amen? No? Kapag ka medyo barya lang ang dala mo sa bulsa mo, maging masaya ka. Pero kung paldo-paldo yan, maging masaya ka din. Yung iba kasi madaming ang pera, natatakot naman, living in fear. So be happy. Amen. And sabi rin sa Philippians chapter 4 verse 4, wherein sinulat po ito ni Paul. Si Paul po, nang sinulat niya ito sa mga taga-Pilipos, kaya Philippians, this is a letter to the Philippians. Siya po ay nasa kulungan. Si Paul po ay nasa kulungan. Kapag nasa kulungan ka, malungkot yan. Tama? Kapag nasa kulungan ka, marami kang iisipin. Bakit ba ako nandito? Wala naman akong kasalanan ginawa. Pero si Paul na nasa kulungan, nag-i-encourage siya sa tagalabas. Di ba dapat yung mga tagalabas ang mag-i-encourage sa mga nakakulong? Pero baliktad. Si Paul na nasa loob ng kulungan ay nag-i-encourage sa mga tagalabas. Anong sabi niya? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya ibig palang sabihin, ang kasiyahan o ang pagiging masaya ay hindi nakabase sa sitwasyon. Kundi yan ay nasa disposisyon. Disposisyon ng buhay mo. Kaya di ba naalala niyo po si Paul and Silas nung sila po ay nakulong dahil sila ay nangangaral ng mabuting balita. Anong ginawa nila sa loob ng kulungan? Nag-praise and worship. Kumanta, umawit. Nagsaya sa Panginoon. Hello? Hindi sila nag-focus dun sa problema, kundi tinignan nila ang Diyos na tapat. Amen. Kaya kinantahan nila si Lord eh. Sabi nila, ang sabi,
I love to be in your presence with your people singing praises. Woo! I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Sino dito kanina habang umaawit di ka makakanta kasi ang daming problema? Hello? Happiness is your portion. Happiness is our portion. Happiness is our birthright. It is not just being emotional or fleeting emotion, but a powerful force that can transform your life today. Ang pagiging masayahin ay pwedeng magpabago ng buhay mo. Hello? Alam niyo po ba that happy people are attractive? Ang mga masayahin ay gustong-gustong sinasamahan ng mga tao. Tama? So, pag-uusapan po natin paano tayo magiging masaya even the life is dragging us down or alam niyo may pagsubok. Sabi ko nga sa inyo, ang pagsubok ay normal. Amen. Abnormal ka kapag wala kang pagsubok. Sa sementeryo lang po walang problema. So, sa happiness is not something that happens to you. It is a choice. Say, it's a choice. Pipiliin mo po na at i-exercise mo, parang muscle yan. Para lumabas ang muscle, matigas na muscle, tignan nyo nga yung kung may muscle ka. Pag wala kang muscle kasi hindi nag-exercise. Na? Ang muscle pala, nandyan lang. Ang abs pala, hindi yan nawawala. Nandyan sa loob ng tiyan ni Jeff. Na yung abs. Kaya lang you have to exercise para lumabas yung abs, yung mga muscles. Sabihin mo sa katabi mo, exercise ka din. No? So, ganun, mag-exercise ka para ma-develop yung happiness in life. Amen. It's a choice. You have the power to choose happiness no matter what circumstances. Diba? O, kita mo ngayon, nakangiti ka. Diba? Hello, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, ngiti. Happiness is not dependent on our circumstances, but on our perspective. Depende yan sa pananaw mo sa buhay. Kaya dapat baguhin natin ang pananaw natin sa buhay. Dahil ang buhay po ay full of challenges. Amen. But nakakita na ba kayo ng tao na masayahin, nagra-radiate? Tignan mo yung katabi mo, mukha siyang nagniningning, glorious siya. No, hindi halatang may pagsubok at may pinagdadaanan. Hello? No? And ang sarap ng ang sarap ng atmosphere pagkasama mo masayahin. Tama. No, nakakahawa kaya ang saya. And these people just simply master the art of choosing happiness. I-master natin yung piliin natin maging masaya. Kung nagawa ng iba, magagawa mo rin. No? Kasi yung iba ang minamaster yung pagiging malungkot. Pero this time, babaguhin natin yung perspective natin. Hello? Sabihin mo, isang beses ka lang mabubuhay. Be good to yourself. Imagine mo, isang beses ka lang nabuhay. Tapos buhay ka pa ng napakalungkot ng buhay mo, napaka-miserable. Be good to yourself, be happy, create happiness. Amen. Nalala ko po yung isa naming leader dito sa Jaguia sa Grace, way back, long time ago, si Ate Gliss. Sabi niya, pagka wala siyang pera, ginagawa niya, lumalabas siya, at ginag-Jollibee niya. Bago pa lang ang Jollibee, nagja-Jollibee siya. Kumakain siya ng gusto niyang pagkain. Kasi ayaw niya daw maramdaman na wala siyang pera. Ayun yung paraan niya eh. No? So pinasisiya niya yung kanyang sarili. Amen. So real lasting happiness comes from facing your challenges head on with a positive attitude. Sabi niyo, positive attitude. Hindi tinatakbuhan ng problema, hinaharap. Pero may kasamang positive attitude. Na hindi nawawalan ng pag-asang maniwala na makakapag-overcome ka at ma-overcome mo yan. Sa totoo lang, ma-overcome mo yan kasi lahat ng problema, lahat ng challenges, lahat ng storm ay temporary. Katulad ng bagyo.
Meron ba 365 days na bumabagyo? Wala, di ba? Umaaraw din. Hello, katulad ng isang araw, kahapon, ang lakas-lakas ng ulan, ngayon maaraw. So it starts with a decision. Right here, right now. Decide that you're going to prioritize your happiness. Ito yung happiness na sinasabi ko na wala ka namang tatapakang ibang tao. Amen? You will create happiness with your family. Kahit na tuyo lang, gulay, ano ba, pechay, ano man yung nasa hapag mo, pwedeng maging masaya. Hello? Meron nga lechon-lechon ang mga kare-kare, pero malungkot pa din. Tama, depende kasi yan sa perspective mo at sa attitude mo. Masarap nga yung nag-aagawan Tama? Masarap yung nag-aagawan sa hapag. Hello? Yung alam mo yun, yung nag-aagawan kayo sa buntot ng isda. Once you've made that decision, it's time to put it into action. Sabi nyo, action. Dahil dyan tayo mag-uumpisa tang mag-work out ang happiness. Amen? You see, forcing yourself to be happy is not about denying your feelings, pretending everything is okay when it's not bad. But it is about acknowledging your struggle while choosing to focus on the positive aspect of your life. Alam niyo po, ang buhay, parang baterya. May negative at positive. Amen. Huwag naman puro negative. Kasi walang power dyan. Kailangan may positive din. Tama? Kaya nga, yung testing in life, necessary din yan. Pero paano natin naharapin ang testings in life? With a positive attitude. Amen. So ano po yung may i-share ako, 12 lang to. Kita nyo, natuwa si Jeff. Diba? Good perspective yan. Number 1, start your day with an attitude of gratitude. Umpisahan mo ang araw mo ng may pasasalamat. Huwag kang paggising mo, ay naku buhay. Ay naku, eto na naman. No. Paggising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka pagharap mo sa salamin. No. Wow, sabihin mo, good morning handsome. Good morning beautiful. What a beautiful day. Hallelujah. Amen. Huwag mo isipin, ito papasok na naman ako. Naku, may deadline na naman. No, umpisahan mo ng may pasasalamat. Sabihin mo, buti na lang may trabaho ngayong araw na to. Kung walang trabaho, buti na lang wala akong trabaho ngayon, makapagpahinga ako. Hello? Depende yan sa attitude. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, sabihin mo, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Dahil pag mapagpasalamat ka, ang makikita mo magagandang bagay. Amen. Pasalamat ka dahil humihinga ka pa. Pasalamat ka na katabi mo yung asawa mo. Hallelujah. Pagpasalamat ka, yung mga bata mong kinaalagaan, malilikot, pasalamat ka, may anak ka. Pasalamat ka na malikot yan, walang sakit. O yung mga nanay dyan, ang likot-likot mo, kulit-kulit mo. Praise the Lord. Pasalamat ka kasi walang sakit yan. Kasi pagka hindi makulit yan at malikot, may sakit yan. Hello? Akay mga nanay pag makulit, malikot, ang likot-likot mo, ang kulit-kulit mo, pero pagka naman higa-higa, parang nanay ko No, si John Lance, naalala ko ng maliit. Pagka malikot si John Lance ng maliit ikot-ikot. Ano ka ba? Likot-likot mo, umupo ka lang sa isang tabi. Pero isang araw, nakahiga lang. Hindi naglalaro. Sabi niya, John Lance, tumayo ka. Anong ginagawa? Higa ka ng higa. Sabi ko, Nay, alam mo, hindi alam ng apo mo kung anong gagawin. Nung malikot, nagagalit ka. Nung higa ng higa, masama pakiramdam, pinatatayo mo. Hello? Sabihin mo, perspective. Magpasalamat tayo. Amen? No, kaya nga, bago ka tumayo, magpasalamat ka, 3 bagay. Isipin mo, ano yung 3 bagay na pwede mong ipagpasalamat? Magpasalamat ka, may higaan ka. Magpasalamat ka, may bubong. Magpasalamat ka, may nagtimpla ng kape mo. Hello?
Yun, di ba? Maraming bagay na pwedeng ipagpasalamat. So let that gratitude fill you up and set the tone of your day. Amen? Dapat yung pagpapasalamat ang magtotono ng araw mo. And also, practice affirmations. Sabihin mo, affirmation. O, katulad sinabi ko, pag harap mo sa salamin, sabihin mo, I choose to be happy today. Amen? No matter what challenges, no matter kung ano man, sino man ang kumatok sa pintuan ko. Hello, choose to be happy. Naalala ko si Pastor Alan, ako po kasi overthinker ako eh. Pero lagi niya sinasabi ni Pastor Alan sa akin, choose to be happy. Create happiness. Amen. So, the key with affirmation is consistency. Maging consistent ka every day. Na? Pagharap mo nga sabi mo, hello, beautiful. Di ba? Huwag mo na intayang may magsabi sa iyo na maganda ka. Ikaw na magsabi sa sarili mo na maganda ka, na gwapo ka. Amen? O, di ba, pag, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Di ba? Mapapangiti ka eh. Say them every day, even especially on the days when you don't feel like it. Kahit yung di mo feel. O, laging mag-good morning sa mga mahal sa buhay. Hello? Di ba? Mag-kiss ka sa wife mo, sa husband mo, sa mga anak mo. Yakapin mo, give them a hug. Kung wala ka nang maibigay ng pera, edi yakap. Halik. Tama. Amen. Sabi nga, everybody needs a hug. So kung hindi ka yakapin, ikaw ang yumakap. Sa asawa mo, ha? Tsaka sa anak, wag sino-sinong niyayakap. Dapat asawa o anak, pwede yan. Amen, ha? Number 2 na, Jeff. Surround yourself with the right people. Yan, sumama ka sa mga tamang tao. Sabi sa Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully. Ingatan mo kung sinong sasamahan mo. Dapat mga positive people. Amen. Avoid toxic people. This means kailangan maingat ka kung kanino mo i-spend yung oras mo. Huwag yung puro sa negative o yung nilalagyan ng apoy, no? Yung galit, yung oo nga. O, ginagatungan. Oo nga. Ay nako, sobrang hirap talaga ng buhay. Alam niyo po, malalaman mo ang isang tao pagka may medyo negative, ito baka ikaw to eh. Hindi ko naman kita kinokondem, no? Pero yung hirap talaga, hirap ng buhay. Mahirap na nga sasabihin mo pa. No? I-confess mo na madali, kaya mo. Hello. Kahit mahirap, sasabihin kakayanin, kaya yan. Walang problema na walang solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Kaya may problema kasi gusto ni Lord na ilabas yung galing mo at talino para mag-isip. Hello? Kaya masarap kasama yung mga problem solver. Amen. Hindi nakafocus sa problema. Nakafocus sa ano ang pwedeng gawin. Amen. Kasi marami na tayong napapanood sa TV, nakokonsume na tayo ng mga pangit na balita, mga negative. Ngayon, kung ang sasamahan mo pa ay mga negative na tao na laging nagko-complain, sabihin mo, ikaw ba yan? Na? Ko-complain, no? Lalo kang madadown. Amen. Makikita mo ang mundo, negative. Pero kapag ang kasama mo, laging positive yan. Hello? Gaganahan kang lumaban sa buhay eh. Amen. Dito sa atin, no, yung mga nanay dito, kilala natin, daming mga pinagdaanan eh. O, Ninang Lily, si Auntie Sila, ay mga nanay na matitinding pinagdaanan, ng mga dagok ng buhay. Hello? Pero andito pa rin sa church. Naglilingkod pa rin kay Lord. Nakangiti pa rin yan. Amen. Kaya nga masarap samahan yung mga may problema pero positive. Amen.
So, maybe you might know something na negative na tao, pwede mo siyang tulungan by being positive. I-influence mo siya. Amen. Do not allow that person's negativity affect you. Ikaw ang magsimula. Pag nagko-complain, alam niyo ang antidote sa mga nagko-complain, laging ang sagot diyan, yung yung kabaliktaran. Hello. Halimbawa, yung nagko-complain, yung asawa ko kasi ganito eh. Uy, pasalamat ka, may asawa ka. Hello. Yung iba naghahanap ng asawa, walang makita. Buti na lang, ikaw meron. Imagine mo, sa araw-araw, may kasama ka. Hello. No? May ka-dialogue ka, may conversation. Pero pag single, buti na lang, single ka, wala kang kaaway araw-araw. O, depende yun sa perspective. Hello. Try steering the conversation in a more positive direction. Huwag kang, may lubak na nga, doon ka pa sa lubak dadaan. Hello, pwede mo namang iwasan ng lubak. Hello, i-control mo yung steering wheel mo. Amen. Kasi tayo talaga ang magdo-dominate. We will dominate the situation. Amen. By being or having a positive outlook and being with a positive influencer. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang, you are the right person. Amen. Salamat, in-invite mo ko. Hello? Na? Alam niyo ba that happiness is contagious? Kaya, ngayon, no, naghahanap ka ng positive people. Tama naman, yung right people are the positive people. Tama? The positive people are the right people to be with. Ngayon, kung wala, edi ikaw ang maging tamang tao. Sabihin mo, tamang tao ka ba? Yan. Number 3, give importance to self-care. Yun. Mahalaga din yun na marunong ka mag-alaga ng iyong sarili. May problema ka na nga, inom-inom ka pa. May problema ka na nga, puyat-puyat ka pa sa game, sa ML. May problema ka na nga, nag-a-addict ka pa. Yung mga physically unfit, malulungkot yan di ba? Lagi na lang makikita nila yung sarili nila, bumabagsak na yung katawan nila. Kaya dapat ingatan din natin ang ating sarili. Amen. Sa 1 Timothy 4:8, ano sabi dyan? For while bodily training is of some value, yung discipline, may value yan. Godliness is of value in every way. It holds promise to the present life and also for the life to come. Kaya ang pangangalaga mo sa sarili mo ay para sa ngayon. Tama? O di ba mas masarap magtrabaho, kumilos at makasama ang mahal mo sa buhay kapag ikaw ay malusog. Amen. Pag ikaw ay healthy. Pag maganda ka tignan. Yung mga misis, sabihin mo self-care. Mag-vitamins, mag-exercise. Huwag mag-a-addict. Amen. Mag-toothbrush, maghilamos, maligo. Hello. Amen. Kung kayang mag-skincare, mag-skincare. Bakit? Dati alam nyo, ang isip ko sa skincare, sabi ko, ano lang yan, bisyo lang yan. Pero yung pala, ipangangalaga din sa sarili yun. Because you are representing God. Kapag hindi ka maganda tignan, hindi ka rin paniniwalaan. Tama. Kapag dugyot-dugyot ka. Pag amoy, patis. Hello? Amen? Nakakuha ba natin? Practical teaching to. Pero hindi, self-care, not necessarily kailangan gumastos ka o mahal. Yung hygiene natin, everyday, di ba? Tama ba? Pero kung may mga pagkakataon ka na mga extra yan, pangalagaan mo yung sarili mo.
Amen. Sa gadget nga, naglalagay ka ng mamahalin eh. Eh di lalo na ikaw, dapat nagkikare ka sa sarili mo. Hello. Tama, bumibili tayo mahal na cellphone. Hindi naman masama yan kung may pambili ka eh. Tama, kumakain ka ng, ayan pa, isa pa, self-care. No? Yung sobrang kain, masama din yan. Yung mga taba-taba. Yung mga soft drinks. Soft drinks can cause kidney stones. Yung mga pansit canton. Hello? Alam nyo yung mga walang kontrol sa pagkain, sa bandang huli, nagsisisi eh. Hello? Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Minsan, inaan natin sobra sa alcohol, masyado natin, lasinggero ka, aalak ka. Pero sobra ka naman uminom ng soft drinks. Ginagawa mong tubig. Amen. Grabe kang kumain ng taba. Ayaw mo kumain ng gulay. Tapos pag may sakit, doon magsisisi. Sabihin mo nga sa katabi mo, self-care. It is not selfish to take care of yourself. In fact, when you take care of yourself, you are better able to take care of others. Kapag ka may self-care ka, maalagaan mo ibang tao. Paano pag may sakit ka? Paano maalagaan asawa mo? Paano pag may sakit ka? Paano mo maalagaan mga anak mo? Hello? Mag-vitamins. Hello? Be good to yourself. Hindi po masamang maging mabuti sa sarili. Kasi sabi ng Bible, love others as you love yourself. Ibig sabihin, mamamahal mo lang ang ibang tao the way you love yourself. It is not being selfish. Ibig sabihin, ingatan mong sarili mo. Amen? Para maging malusog ka, para maging malakas ka, para mapaglingkuran mo ang ibang tao. Hello, para maging effective ka. Paano kung may sakit ka? Hindi ka makakapasok ng trabaho. Pag may sakit ka, di ka makakapagbukas ng negosyo. Amen. So, kailangan din, part ng self-care, be compassionate to yourself. Huwag kang masyadong harsh sa sarili mo pag nagkamali ka. Huwag mong sisihin, huwag mong murahin. No? Minsan, kine-curse ang sarili. Alam niyo, part yan yung mistakes natin. Mistakes and failures are part of growth. Kaya kung nagkamali, huwag kang masyadong harsh. Huwag mo sabihin, bububo ko talaga. Hello? No? Sabihin mo sa sarili mo, next time, we will make it better. Amen. Be kind to yourself. Understand yung limitation mo. Kung sa iba nga, mabuti ka at mabait eh. Di dapat mabait ka din, mabuti ka how you treat yourself. Amen. Practice speaking to yourself with kindness when you make a mistake. Amen. Huwag mong babaan o huwag mong i-berate ang iyong sarili o ibaba ang sarili mo. But try something na ma-improve ka. Hello? And also, ayan nga sabi ko sa inyo, take care of your physical health kasi it will affect also your mental health and emotional health. Amen? Make sure you are getting enough sleep. Sabihin mo, enough sleep. We have 24 hours. Mga young people, yung mga young people ngayon, ilang oras pa ba kayo natutulog? Ang 8 hours talaga yan. Yung iba sobrang nagtatrabaho, nag-overtime ka, halos mawala na yung lakas mo, yung health mo, katrabaho ka, ka-overtime mo. Pero alam nyo ba that your health is at stake? Kapag kulang ka sa tulog, umiikli ang buhay, nababawasan daw ang oras kapag hindi tayo nakakatulog ng tama. Imagine nyo, sobrang, hindi ko naman sinabi, of course, kasi part ng excellence yun eh. No? Of having enough sleep, taking care of ourselves. Kasi tignan nyo, pagka po tayo ay nagkasakit, ang kumpanya, wala naman silang ibang choice. Kahit mahal ka nila, wala silang choice kundi i-retrench ka na nila, tatanggalin ka na nila. Hello? Kaya dapat alam din natin alagaan ang ating kalusugan. Matulog sa tamang oras o sa
ng tamang, yung hours of sleep. Hello? No, wag po panay kape ang inumin. Ginagawa niyang tubig ang kape, ngayon nagpapalpitate ka na. Uminom ka na naman ng tubig. Tubig is the best. Amen. Sino dito naliligo ng soft drinks? Naliligo ng soft, ayaw mo, di ba? Kasi malagkit yun eh. Malagkit ang soft drinks eh. Pero iniinom mo soft drinks sa katawan mo. Hello? Walang naliligo ng soft drinks para linisin ang sarili niya. O nagtututbrush siya gamit soft drinks. Gagargle. Tubig, tama. So ganun din sa katawan natin. Ang panlinis ng katawan ay tubig. Mga young people. Oh, yung mga kape dyan, soft drinks. Yung mga mahihilig sa matatamis. Nako, bato-bato sa langit. Tamaan ay magbago. We can never be effective if we are sick. Social kasi, umiinom ng kape. Di ba? Imagine mo, nagastosan ka na, nagkasakit ka pa. Pero ang tubig, mas less yan, mineral water. Amen? No? So, and also exercise regularly. Yan, exercise. Galaw-galaw din. Sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw din. Ngayon, ano na yung exercise eh? Kasi lagi nang nakatapat sa computer, lagi na nakaupo sa harapan ng laptop or ng cellphone. Tama? Pero have a walk. Take a walk. Amen. Mag-stretching. And have a consistent routine. Make it a routine, daily routine. Sabihin mo nga, daily routine. At also, isa pa, part ng self-care is meditation. Say meditation. No? Meditate, like a morning meditation, pwede din evening, mag-practice ka. Tapos habang naglalakad-lakad ka, mag-meditate ka, mag-reassess ka, mag-re-evaluate ka ng sarili mo. And ito pa, laugh. Yan. Sabi, laughter is the best medicine. No, laughter is the best medicine. Kaya nga masarap kasama yung sarap humalakhak. Kasi yung mga humahalakhak nakakahawa. Diba? Subukan mo. Parang hikab yan eh. Pag humikab yung isa, hihikab na yung isa. Pero yung isa pag tumawa, tatawa ka din. Bakit ka tumatawa? Ewan ko tumatawa sila eh. Ikaw, ba't ka Ewan ko tumatawa sila eh. Pero sinabi ng Bible that laughter is the best medicine. Amen. Kasi nagre-release siya ng endorphin. Wow, endorphin. Endorphin sa body mo at nagtataas ng immune system. Hallelujah. Kayong katabi mo ba ay happy pill? Yan, di ba? Be a happy pill. Be someone who make others laugh. Kaya masarap yung, alam niyo pong kami ngayon nasa home office, no? We have started the home office. Nag-start po kami ng 9 p.m. hanggang 5 a.m. No? So, binaliktad lang namin, taga-US na po kami ngayon eh. So, nakapag-adjust na lang kami. Dati may jet lag kami. Ngayon, okay na. Nung Friday po, nag-uwian sila. Tawa sila ng tawa. Sabi ko, parang hindi kayo naantok no? Masaya po dun sa home office kasi tawa sila ng tawa. At kain po ng kain. Ayan. Hello! Imagine mo, nasa madaling araw ka na nga ka pa, di ba? Yung talagang sobrang seryoso ka pa. Kaya sila habang tumatrabaho po sila, nagjo-joke sila, tinagtatawanan nila yung mga interviews nila, yung mga kapalpakan nila. Amen! No? Sabi nga po ni Vlad Savchuk, do not take yourselves too seriously. No? Pag nagkamali ka, tawanan mo na lang yung pagkakamali mo, yung kapalpakan mo. Amen? No? So, sabi dyan, they say laughter is the best medicine. Hello?
No? Our body's natural feel good chemicals. It reduces stress. Nakakawala pala ng stress ang pagtawa. Ang paghalakhak at nagbuboost siya ng immune system. It makes us feel better. So make laughter a priority in your life. Woo! Tama. Hallelujah. Ano pa? Pwede kang manood ng mga funny movies. Imagine mo, may problema ka na, horror movies pa ang pinanood mo. Ano kaya? Drama. O maghanap ka ng mga funny movies. Amen. Yung mga pagpatawa sa'yo. Or mga TV shows. And be with people who make you laugh. Alam niyo, mapapalad yung mga may asawa na ang galing mag-joke. Amen. Kaya pag nagjo-joke yung asawa nyo, tawanan nyo. At alam nyo, yung asawa nyo na magaling mag-joke, gift yan. Hello? Na huwag mo sasabihin, ang corny mo. Tumawa ka kahit corny. Naalala ko po yung tatay ko, ang sarap kasama nun eh. Ang tatay ko po, lagi yun may joke. Pag kumakain po kami sa hapag, yung sa table, isa sa mga po namin dessert or appetite ay yung jokes niya. Amen? Di ba masarap na pagka nag-uusap-usap, may mga nagpapatawa? Yon. Kaya magpasalamat ka, yung asawa mo, joker. Amen? No? Si Pastor Belo, yan, masarap kasama yan. Alam niyo po, yung nanay ko, tahimik yun eh. Napakatahimik nun. Talagang hindi po yun kikibo pagka talagang hindi mo kakausapin. Pero nung nakakasama si Pastor Travis, sa upuan, sa training yun eh, School of Leaders ata eh, gumulo yung nanay ko eh. Gumulo yung buhay niya. Hindi, ibig sabihin, tumawa ng tumawa. Tawa ng tawa kasi katabi si Pastor Travis. Kaya mapalad po si Pastora Lindsay. Yan, no? Kasi laging may endorphin eh. Na nagbo-boost ng immune system, tignan nyo, laging normal lang kanyang delivery. Amen? No, masaya kasi. Sabihin mo nga sa katabi mo, learn to laugh. Learn to laugh. And number 4, have a sense of purpose. Have a sense of purpose. Having a sense of purpose, something that gives you life meaning. Pag may purpose ka, meron kang dahilan para mabuhay, may dahilan ka para bumangon, amen, beyond your own personal satisfaction. Ibig sabihin, yung purpose hindi lang pang sarili, pero para sa iba. Sabi ng kape, commercial, para kanino ka bumabangon? Ibig sabihin, ano ang purpose ng buhay mo? Make a positive impact in someone else's life. Hello? Hindi mo kailangang mayamang ka para may purpose ka o para magkaroon ka ng impact sa buhay ng ibang tao. Katulad ng mga anak mo. That's your purpose. Have an impact to their lives. Amen. And create art that brings joy to others. Whatever it is, having the sense of purpose can help you maintain a positive outlook even when life feels heavy. Alam niyo po, pag meron po tayong purpose, kahit may problema, babangon ka eh. Pag may sense of purpose ka, kahit may problema, lalabang ka sa buhay. Amen. At ang pinakamaganda, pag may purpose ka, lalabas ang galing mo. Mapipilitan ka talaga na solusyonon yung problema. Amen. And live in alignment with your values. And also, learn to say no. Amen. Si Pastor Alan, laging yes yun eh. No? Pero pag kay Lord, it's always a yes ha. Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord, it's always a yes. Pero pagka yung mga time na nag-overlap na yung schedule mo, you can say no. Lalo na, halimbawa, kung kailangan ka ng anak mo, you can say no to your boss. Amen. No? Learn to say no to things that drain your energy. No? Kapag nade-drain ang energy mo, nako-compromise ang values mo, say no. Yung sa crush mo, sa boyfriend mo, sa jowa mo na nagpipinipilit ka, learn to say no. Uy, parang walang nag-no. No? Stick to your values. Amen? Ha? It means you prioritize your own well-being even if it means disappointing others sometimes.
Amen. Stick to your values. Stick to your purpose. Remember, you cannot pour out from an empty cup. Kaya nga, no, kapag kailangan mo din magpahinga, kailangan mong mag-recharge, you can say no to other responsibilities. You need to fill up your cup. Amen. Kung kailangan mong magbakasyon, no, kailangan mong magpunta ng prayer garden, at mag-meditate, magre-recharge ka. Kaya nga, di ba si Elijah, naalala niyo si Elijah nung na-stress. Sabi niya, Lord, I do not want to live anymore. I want to die. Hindi naman sinabi ni Lord, ano ka ba, Elijah, propeta ka pa naman, ganyan ka magsalita. Ano sabi ni Lord kay Prophet Elijah? Matulog ka. Pagkatapos matulog, nang ginising ng anghel, pinakain. At pagkatapos kumain, pinatulog ulit. At pagkatapos matulog, ginising, kumain ulit. At sabi ng Lord sa kanya, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi pa tapos ang purpose mo. Hello, hindi pa tapos ang assignment mo. That's why if you need rest, then rest. Amen. If you need to eat, eat. Wag lang yung masama, wag lang yung masama sa body. Okay? Identify what truly matters to you. Anong mahalaga sa'yo? Ano ang core values ng buhay mo? Amen? Kailangan may conscious effort ka to align your action with your values. Amen? Dahil yan ang nagdadala ng sense of fulfillment. Alam niyo yung fulfillment, it gives us happiness. Amen. And also be authentic. Say authentic. It means being true to yourself. Do not compare yourself to other people. Do not try to be someone. Do not try to please other people. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Kasi ikaw yan. Yan ang pagiging authentic. Eh sabi kanina ni Ate Masay na narinig ko siya, sabi niya, Lord, di po kami plastic. Tama ba? Hindi kami plastic sa pag-worship. Ibig sabihin, ginagawa mo ang isang bagay kasi ikaw yan. Amen. It is you. Kaya ka nag-worship, hindi para nakikita ng ibang tao na nakataas ang kamay mo. Kaya ka nagtataas ng kamay kasi ikaw yan. Wino-worship mo si Lord. Bakit ka naglilingkod sa tao? Bakit ka nagpapakain? Bakit ka nag-evangelize? Bakit mo tinutulungan? Kasi ikaw yan. Hindi para lang ipakita sa ibang tao na tumutulong ka sa iba. That is authenticity. Amen. Sabihin mo sa katabi, be authentic. True to yourself and to your values and your belief, even when it is difficult. Amen. Na kahit saan ka dalhin, iyan ka na. It is not compromising. Hindi naman ibig sabihin na nagko-compromise ka. No, it is not pleasing other people, but pleasing first and foremost our God. Amen. Kaya mo ginagawa yan. Ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen. Kaya nga, kahit na i-criticize ka ng ibang tao, kapag authentic ka, it doesn't matter. It won't rob your peace. Kaya nga pag may nagkikriticize sa'yo, no? Kahit ano pa sabihin ng ibang tao. Kasi alam mo na yan ay nag-a-align sa values mo. Kahit nasabihin pa, bakit ka nag-church? Ano magagawa? Bakit ka lagi nasa church? May makukuha ka ba dyan? May pera ba dyan? No? But being authentic is, I'm doing it because I want to serve God. Hindi lang dahil may makukuha ako. Dahil ako na yan eh. I want to serve the Lord. I want to serve other people. Amen? At alam niyo pa, pag authentic ka, hindi ka mapapagod. What I mean to say is this, no? Mentally and emotionally. Physically, yes, meron kasi ang physical naman, itulog mo yan, ikain mo, tapos na yan eh. Pero pagka yung, alam mo yung, you're not authentic, you're just doing it to please other people, nakakapagod yun. Nakakapagod yun. Pero yung ginagawa mo kasi masaya ka. Ginagawa mo yung isang bagay kasi that is your passion. You love what you are doing. Amen? And also you need to goal set. Sabihin nyo goal set. Anong goal mo? No? Because
goal excites you. It gives you a purpose. Amen. Whether short-term, long-term. Anong goal nyo mag-asawa this year? Anong goal nyo after 2 years? Amen. Bilang estudyante, anong goal mo? No? Sabi tinanong ng isang bata, sabi, yung young people, sabi, anong pangarap mo? Anong kukunin mo? Anong kukunin mong course? Anong kukunin mo? Itong tanong, anong kukunin mo pag nag-college ka? Sabi niya, yung wallet po ng nanay ko. De, joke lang yun. Huwag yun na maging goal nyo, ha? Amen. Have a goal. Amen. Pwede naman mag-goal ka, magbasa ka. Anong goal mo? Magpapayat. Maging healthy. Magbasa ka ng libro. Tama, mag-add ka ng skill. Or pwede ka rin magbakasyon. Anong goal mo? Amen. Ngayon po na-excite ako eh. May goal po kami this month. Praise God na. Di ba bisita na si Pastora Marlene 2 weeks ago. Sabi niya, in-invite ako sa Palawan. Hallelujah! Nung buhay pa si Pastor Alan, hindi kami nakapunta ng Palawan eh. Kasi KJ ako nun eh. Hindi talaga ako mahilig mag-travel. Pero ngayon po, tuloy na. May ticket na po sa Palawan. Hallelujah! October, ano ba yan? Katapusan eh, di ba? At eto pa, sabing ganon, ilan po ba kayo? Sabi ko, buong church sana eh. Hindi, sabi ko, 7 po kami. Sabi niya, sige po. Sabi niya, bago po kasi nag-book kami before the camp. Kasi nga mamamasyal kami. No? And sabi, ipapasyal daw po kami sa underground river. Ang 8th wonder of the world. Amen? No, ang saya. Hallelujah. Be happy. Sabihin mo sa katabi, be happy. Create an excitement. Hallelujah. Sabi ko, Lord, kaya pala hindi mo na muna ako kinuha. Kasi nung time po na boy si Pastor Alan, KJ talaga ako. Pero this time, at least na-enjoy ang buhay. Amen. Yung mga may edad dyan, huwag mo sabihin may edad ka na. Enjoy life. Amen. Mas lalo nga mag-enjoy ka kasi konti na lang, di ba? Sabi po ng ate ko, naalala ko yung ate ko eh, kasi mag-uusap kami ngayon, 55 na siya eh, ako mag-51. Sabi niya sa akin, tala, travel tayo. Sabi niya, gusto ko pumunta sa Great Wall of China. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tara. Sabi niya, travel na tayo hanggat nakakapaglakad pa tayo. Hello? No? Enjoy life. Have a goal. Hindi lang naman yung pagta-travel. Marami ka pwedeng i-goal sa life na ma-excite ka. Kasi pag wala kang goal, wala ka ng excitement. Eto na naman. Lord, kunin mo na kaya ako. Di ba? Parang wala nang excitement. And number 5, live in the present. Live in the present. Mabuhay ka ngayon. No, forget the past. Sabi ng Bible, forget the past. Kalimutan mo na yung nakaraan. Sabi ni Lord, I am doing a new thing. Alam niyo po, sa totoo lang, honestly, I admit, that is my struggle. Kasi, I'm still living in the past po eh. No? Ito po yung talaga pinagpipray ko kasi lagi ko pong naaalala talaga yung mga loved ones ko. No? And of course, si Pastor Alan. I always think about him. Pero, ang sabi sa akin ng Lord, forget the past. Hindi naman sinabi forget Pastor Alan. Pero, you know, I think of our happy moments. No? Yung parang, ngayon bumabalik yun, tas it brings loneliness sa akin. Kaya sabi ni Lord, forget the past. And even yung mga offenses, kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na yung offenses ng iyong asawa. Kalimutan mo na rin yung utang, hindi, magbayad ka. Sabi mo sa katabi, magbayad ka. Baka sabihin mo, ay, forget the past daw. Yes, forget the past. Hindi sinabing forget the utang. Forget the past. Amen. And do not worry. So, sabi, forget the past and do not worry about your future. Sabi ng Bible, hindi mo pwedeng madagdagan na kahit 1 minuto ang buhay mo sa pagwo-worry. Live in the present. Sabi nga,
Live in the present because it is a gift. Kaya tinawag na present yan kasi it is a gift. Today is a gift. That's why live today. Amen. Huwag mo nang isipin, noon, ang saya-saya namin. Noon, kasama ko si ano. Celebrate your present. Celebrate your today. Amen? Minsan nawawala na yung kasiyahan natin kasi lagi tayong nakadwell sa past. Buti pa noon. Noon nga yun eh. Samantalang andyan yung pamilya mo, pwede mo silang i-celebrate kasama mo. Also, be present. Ulitin ko, be present. Kasi merong tao na andyan siya pero absent siya. Be present with your wife. Kapag andyan yung wife mo, andyan yung asawa mo, mag-celebrate ka, magpakasaya ka, maging masaya ka. Hello. Ganon din yung mga anak. May magulang ka. I-enjoy mo yung magulang mo ngayon. Marami na nabubuhay sa regrets eh. Kung nabubuhay lang ang nanay ko, kung nabubuhay lang tatay ko, ako ganito gagawin ko. Samantalang ang buhay, hindi mo sineselebrate. Hindi mo ine-enjoy. Sabihin mo sa katabi mo, live in the present. Enjoy your life with your family. Enjoy what you are doing. Enjoy your work. Live in the present. So often, we rob ourselves of happiness by dwelling in the past. Nananakawan po tayo ng kasiyahan kapag nag-dwell tayo sa past or nagwo-worry tayo about the future. Huwag mo nang isipin, makapag-asawa pa kaya ako sa future? Diba? Makikita ko kaya siya? Nakangiti pa ako niyan, ha? Diba? Hayaan mo na yung future. It is in the hand of God. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm. Plans to give you hope and a good future. Amen. Huwag mo nang i-worry yung future. Nasa kamay yan ng Diyos. Live today. Amen. The only moment you have control over is right now. Yung may control ka ngayon, wala kang control sa past. Kasi past na yan eh. Wala ka rin control sa future. Saan ka may control? Ngayon. Yung now. So make the most of it. Find joy in the small things. Amen. I-enjoy mo yung ganda ng araw. Enjoy mo yung ganda ng building natin ngayon. Hallelujah. Pero pagkaganda na to, malapit na. Naandyan si engineer, Christian, kakausapin ko mamaya. Naku, 2 linggo na kitang hinahanting. No? Ipapaano ko yung natin eh. Kung anong maganda rito lalagay natin eh. Mga bakal, di ba? Yung mas mabilis. Yung alam mo, 1 linggo lang, maganda na agad. Tama? No? Bahala ka, problema mo yan. Engineer ka naman. Amen. Enjoy your favorite food. Wag lang nakakapagkasakit ha. Laging may kadugtong yan eh. Wag mo sabihin, sabi ni Vine, enjoy your soft drinks. Bawal yan, bawal. Sige, hindi. Ganito, Vine. Tapayagan kita. Basta kumain kang gulay. Okay. Okay ba yan? Okay. And also resilience. Be resilient. Sabi niyo, resilient. Dapat para kang bola. Marunong kang tumalbog. Pagka nag-fall ka, balik ka agad. Hello, sabihin mo, buti pa ang bola. Pag bumagsak, bumabalik eh. Amen. Yung iba, pag bumagsak, nandun na sa baba eh. Ayaw nang bumalik eh. Ayaw nang umakyat. Ayaw nang bumangon. Resiliency it means you know how to bounce back. And also, we need to learn to embrace change. Ang buhay talaga may pagbabago. No? Because change is the only constant in life. And resisting it only leads to frustration and unhappiness. Kapag hindi pa po tayo marunong tumanggap ng pagbabago, no? Mafo-frustrate lang po tayo at di tayo magiging masaya. Instead, no, learn to adapt. Say adapt. Kung ano ang mga pagbabago ngayon, learn to adapt. Basta wag lang masama at ililid ka sa kasalanan, ha? Pero kung may mga changes sa buhay mo, halimbawa, change of location, change of work, amen, change of people, then learn to adapt.
momentarily, pwede kang mag-grieve, pwede kang mag-mourn, pero wag kang magtitigil dyan. Dapat may alarm clock ka. Okay, isang araw lang ang pagmamorn. Okay, tapos na. O isang linggo lang. Pero 5 taon na, nagmamorn pa. No? Ninanakawan mo ang sarili mo ng happiness or ng life. Sabi ni Jesus, I have come that you may have life and have it to the full. Kung sino ang nandyan, i-celebrate mo. Kung sino ang nandyan, yan ang mahalin mo. Yung mga wala na, babay na. Di ba? Pero magkikita kita pa sa reunion. Pero at this time, buhay ka, wag ka nang mabuhay dun sa nakaraan o sino yung wala. Amen? Yung mga leaders natin, yung mga disciples nyo, andyan pa rin yan. Yung medyo naglalaylo, wag ka ma-discourage. Babalik din yan. Amen. Ipanalangin mo. Pero marami pa rin mga young people, marami pang mga disciples na nandyan. Amen. Kaya alam niyo po, ang pagdi-disciple, masaya din naman. Amen. And refrain negative situation. Ano ibig sabihin ng refrain negative situation? Kahit negative yan, kahit pangit yung nangyari, take it as an opportunity. Amen. Trials, katulad ng sinshare ko, diba last time, yung mga trials, testing, it should be an opportunity. Hello. So kaya nga, kung ano man yung sitwasyon, even it is tough, no? Imbis na ma-down yung spirit mo, i-refrain mo yung sitwasyon. I-reframe mo siya. Ilagay mo siya sa opportunity. Kung halimbawa nawalan ka ng trabaho, baka God's redirection yan. Amen. Kung nag-break kayo ng boyfriend mo, ibig sabihin, God's best is coming. Kung anong tinanggal sa'yo, wag mo nang habulin kasi may paparating. Kung tinanggal ka sa trabaho, sabihin mo, it's not my loss. It's their loss. Amen. Kung dinown ka ng client, it's their loss. Amen. No? Alam mo kung sino ka, alam mo yung kakayanan mo. Huwag kang ma-down. I-reframe mo yung negative situation. You will find that your default reaction to challenge becomes more positive. Kaya titignan mo ang mga sitwasyon, ilalaw ng Lord yan for a certain reason. For a certain purpose. Amen? No? And number 7, do kindness to others. Be kind to others. Yan, isang source ng happiness. Yung pagiging mabait sa iba. Na? Sabihin mo sa katabi mo, maging mabait ka sa akin para maging masaya ka. Diba? Ibig sabihin ng pagiging mabait, making someone's lives better. Hanapin mo yung pwede mong itulong sa iba. Kahit na down ka, meron kang trials. Huwag kang mag-focus dun sa trials mo, dun sa wala ka. Maghanap ka ng isang tao na pwede mong i-bless. Hello? Kasi merong tao na mas worse ang sitwasyon kesa sa'yo. Maghanap ka ng mga matutulungan ng mga kabataan na gustong mag-aral. Bigyan mo ng pamasahe, bigyan mo ng allowance. Yun, no? Sinong kailangan ng allowance dito? Taas ang kamay. Yan, lapit ka kay Kuya Marvin. Amen. Maghanap kayo ng mga widow. No, na mga pwedeng tulungan. Ang church noon, nagbibigay ng tulong sa mga widows. May mga widows po tayo dito sa church. And one of my advocacy ay tumulong sa mga widows na katulad ko. I know how it is to be lonely, diba? Kapag wala na yung asawa. Maghanap ka ng mga tao na malungkot, pasayahin mo. Maghanap ka ng mga taong nangangailangan, bigyan mo. That will be the source of your happiness. It means, ikaw mismo naging kasiyahan ka ng ibang tao. Amen? And also, kapag ka natatempt ka i-isolate ang sarili mo,
mag-reach out ka ng kaibigan. Hello, wag kang mag-isolate. Wag kang mag-isolate. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang mag-isolate. Wag kang mag-iisa. Maghanap ka ng pwedeng makausap. Amen? No? Something kind for someone else without expecting anything in return. Pag naging mabait ka, mabuti ka sa ibang tao, gawin mo yan nang hindi ka nag-expect ng kapalit. Yun ang masaya. Kapag ka gumawa ka ng mabuti, sabi nga ng Bible, huwag mong ipaalam yung ginawa ng kaliwa mo sa kanan. Ibig sabihin, ginawa na ng kaliwa mo, kalimutan na yan. Kapag ka gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, tumulong ka sa kapwa mo, kalimutan mo na, huwag mo nang isipin na ibabalik na yan. Kasi pag nag-expect ka na ibabalik yan, paano kung di binalik? Malungkot ka? Yung mga magulang, kaya mo minamahal, pinag-aaral natin kasi mahal natin, but we are not expecting in return. Hello? Kasi pag hindi binalik, malulungkot ka. Pero yung mga anak naman, matuto kayong magbalik, ha? Hindi kayo nire-require, but that is a way of honoring God. Amen. Ganon din sa kapwa natin, pag tumulong tayo, wag na nating isipin na ibabalik yan. Sa mga disciple natin, pagka nag-disciple tayo, tumulong tayo sa mga disciples natin. Amen? Kung hindi man nila kayang ibalik, si Lord ang magbabalik niyan. Kaya nga sabi ni Lord, lahat ng mga tumutulong sa mahihirap, sa Diyos nagtatanim. Sa Diyos nag-i-invest. That's why be kind to other people. Amen? Ang source of happiness, nakapagbigay ka, nakatulong ka. Hello? And number 8, keep learning. Keep learning. Develop yourself. Yung mga nanay, no? Wag lang kayong maburyong doon sa loob ng bahay. Maburyong talaga. Di ba? Yung ma-stuck ka doon sa bahay na hindi ka na-develop, hindi ka nag-upscale ng skill. Pwede ka mag-enroll sa baking. Amen? No? Magbasa-basa ng libro. Aim for progress instead of perfection. Because pursuit of perfection can be a major obstacle to happiness. Hindi perfection ang habol mo, kundi progress. And you need to be developed because stagnation is the enemy of happiness. Ang kalaban at kaaway ng kasiyahan o kaligayahan ay yung stagnation, yung ikaw ay wala nang ginagawa o wala nang nade-develop sa buhay mo. Kaya kahit may edad, mag-training pa rin. Hello. 'Di ba ang kanal na hindi dumadaloy, anong nangyayari? Bumabaho. Kaya tayo, kahit na may edad na tayo, mag-develop pa rin tayo ng sarili natin. Amen ba? Huwag tayong ma-stagnate or ma-stagnant. Make a commitment to learn something new every day. Mag-aral-aral tayo. Maraming mga sa YouTube, sa mga reels na pwede natin pag-aralan. And also, do not fear to fail. Huwag kang matakot na mag-fail. Hello? Dahil ang fear ay nakakapigil yan para i-pursue natin ang dreams. Ayoko na. Natatakot ako. Baka mag-fail ako Baka hindi ko kaya. Pagka failure is always a part of success. Amen. Tandaan niyo yan. Kaya kung nag-fail ka, try and try again. Sino ba yan? Si Lincoln? Ba yun? Yung ng bulb? 100 times. Nag-fail. Until na-discover niya ang light bulb. Failure is part of success. Do not fear to fail. Amen? Dahil ang failure is a step, a level up sa success. Pag nagfe-fail. Amen? If you don't try it, you will live in regrets. Kaya magpa-interview kayo. Try it! Amen. Huwag mo sabihin, hindi mo kaya. Tama. Ang mas nakakalungkot dyan, yung hindi mo sinubukan. Amen.
So embrace failure, learn from it, use it as a stepping stone towards your goal. And number 8, tama ba? Number 9, forgive. Ito mahalaga, forgive. Forgiveness is a key to happiness. Forgiveness is a key to happiness. Ephesians 4:26, anong sabi? Be angry without sinning. Don't let the sun set on your anger. Magpatawad ka. Hindi para sa ibang tao, pero para sa sarili mo. Let go of unnecessary burdens. Alam niyo po ba, ang hindi pagpapatawad ay isang napakalaking bigatin sa ating puso. Pwede kang magtampo, magalit, pero wag mong hahayaang bumaba ang araw na nandoon ang tampo sa o galit sa puso mo kasi bigat yan. Hello? I-let go mo. Sabihin mo, let it go. Let go of anything that you carry, yung mga unnecessary burdens, yung grudges, regrets, worries about things that we cannot control. Let it go. Pag hindi mo kayang i-carry yan o i-control, kung hindi mo kayang i-control, let it go. Let go of the unnecessary burdens. These negative emotions will weigh you down and steal your happiness. Practice forgiveness. Practice forgiveness. Naalala ko po nung mag-asawa kami ni Pastor Alan, kasi yung mindset ko, culture ko talagang, nung bata po ako talagang, isang linggo po talaga, hindi ako magsasalita niyan. Hindi ako kakain. Ako na may kasalanan, ako ba di kakain, di ba? Kaya yung lola ko talagang nakukonsumi sa akin eh. Nung young people po ako, pag nagtampo ako, talagang 1 week yan. Hindi baling mga yayat ako, wag lang ako mag-sorry. Pero nung napangasawa ko si Pastor Alan, grabe po. No? I was so amazed talaga sa ugali niya. Yung siya na may kasalanan, siya pa nagsusorry for the sake lang of reconciliation. Kaya nung habang tumatagal, nung sa pagsasama namin bilang mag-asawa, sabi ko, ba't kaya ang bait-bait nitong taong to? Ako na may kasalanan, siya pa nagsusorry. No? Hanggang sa natutunan ko na lang po na magpatawad na din. Ang sarap pala. Ang gaan pala sa pakiramdam pag nagpapatawad. Dati po noon, nung buhay si Pastor Alan, pag galit ako sa mga anak ko, lahat sila damay. No? Tapos talagang huwag niyo akong kakausapin. Bruhilda po talaga ako noon eh, no? Pero alam niyo po, nung natutunan ko kay Pastor, pwede kang magalit. Pwede mo i-express yung, yung disappointments. Pero huwag mong patatagalin. Enough na sinabi mo na disappoint ka. Pero after ilang oras, then okay na yan, tapos na. Amen? Ako noon hanggat hindi nagko-confront hindi tayo mabate, hanggat hindi tayo nagko-confront. Pag-usapan natin to, dito, pag-usapan natin. Kailangan ko ng hustisya, ganun ba, di ba? Pero si Pastor, wala na sa kanya. After a while, wala nang confrontation yon. Si Jesus, hindi nagko-confront. Tama? Si Peter, din naman niya kinonfront Sabi niya, bakit mo ako dininay? Halika dito, Peter. Anong ginagawa mo dyan? Hindi, sabi niya lang, do you love me? Hello. It is love. It is love. Our motivation to forgive is love. Amen. Reconciliation. When there is a reconciliation, there will be reunion. Amen. So forgive. Matuto ka magpatawad. Because when you forgive, you will have a peace of mind. You will free yourself from the burden of anger and resentment, making room for more positive emotions. Amen. Kapag nagpatawad ka, nare-reconcile at nare-restore ang saya sa pamilya. Hello. Kahit kung nasa classroom ka, kung may nakagawa ng di maganda sa'yo, magpatawad ka. Kung hindi man halimbawa may ginawa sa'yo hindi talaga maganda, and yet, you release that forgiveness, you release that burden. Amen? Kaya alam nyo, pagka sa mga magkakaibigan, marunong magpatawad, nababalik yung friendship. Tama? Amen. Nababalik ang saya. Kung gusto mo maging masaya, forgive. Sabihin mo sa katabi mo, if you want to be at peace and if you want to be happy, forgive. And number
11. Tama ba? Number 11 na ako. 10. Dream, mangarap ka. I-visualize mo ang future mo. Amen? Have a vivid mental image of what you want in your life. Sabi nga ni Pastor Alan lagi sa amin, sabi niya, mangarap ka kasi ang pangarap ay libre. Yan na nga lang ang libre, ayaw mo pang gawin. Mangarap ka of your future. Mangarap ka ng future ng family mo. Hallelujah. Mangarap ka. Ito, dito ako ikakasal. Diba? Sa Tagaytay. Yun. Garden wedding. Mangarap ka ng iyong future business. Mangarap ka na ikaw ay aakyat sa entablado. Kukunin mo ang diploma mo habang talagang grabe yung trial sa requirements, doon sa thesis, Pagka dumating ka sa ganun, yung testing talaga, yung mga thesis lang, yung mga estudyante dyan, isipin mo lang pumikit ka. Tapos isipin mo umaakyat ka sa entablado, nakaitim kang toga. Hello? Visualize your future. Amen. And you need to cultivate it every single day. Find ways to be happy in the process, in the journey towards your goal. And number 11, manage stress. Manage stress. Sabi sa Proverbs 17:22, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Huwag kang magsettle dun sa problema. Doon sa stress. Manage stress by meditation, having a daily devotion. Sabi niya, daily devotion. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. Deep breathing exercise, regular exercise, yan, nakakatulong yan para ma-manage natin ang stress. Kaya sabi ni Lord kay Joshua, sa Joshua 1:8, study the book of instruction continually, meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Meditate the word of God day and night. Kapag may problema ka, na-stress ka, feed yourself with the word of God. Amen. Make it a routine, make it a habit. Remember, ang stress po ay hindi naman necessarily bad, pero yung reaction natin sa stress, how we respond to the stress. Stress ka na nga eh. Gagawa ka pa ng something na makakadagdag ng stress mo. Amen. Pag stress ka, huwag kang mang-aaway. Amen. Sabi nga, nung sa RER, mamaten po kami ng RER, nag-speak po ako sa BTC eh. Hindi normal isang Kristiyano ang nang-aaway. Kasi hindi yan image of God. Amen. Sabihin ng mga mister sa asawa, amen. Hindi normal ang pagiging suplada. Hindi normal ang pagiging maldita. Hello? Kasi hindi yan image ni Lord. Parang tahimik yung mga misis. Kasi ang image ni Lord, di ba mabait siya, gentle siya. Amen? Ay, may mga tinatamaan dito. Salo lang ng salo. Amen. Hindi yan image ni Lord, yung pagiging suplado, yung pagiging maldito. So manage your stress. Pagka na-stress ka, punta ka sa Word of God. Magbasa ka ng Bible. Wag mong harapin ng kahit sino. Kung may tendency kang incredible hook no? And practice self-control. Amen? Now, magbilang ka ng mga 100 o 1,000 bagong bumuka ang bibig. Hello? Tandaan niyo po, every challenge you face is temporary.
And often we look back on difficult times in our lives, we can see how they help us grow. Kaya yung mga challenges in life, temporary lang yan. Tama. No? At ito ay tutulong sa atin para mag-grow at para tayong mas lalong maging stronger. Amen. And 11 o 12 na, avoid seeking validation from others. Ito. Avoid seeking validation from other people. Anong ibig sabihin yan? No? It means that you are, stop seeking approval from other people. Yung alam nyo, kaya ka nandiyan sa relasyon na yan kasi you want to prove something na kamahal-mahal ka. Kaya hindi ka makawala dyan sa relasyon na yan. Kasi feeling mo, wala nang pwedeng magmahal sa'yo. You want to be validated. Kahit na ikaw minsan ay inaano ka na, binababa ka na, pero you stay in that relationship. No. Kahit na hindi ka na masaya, nandiyan ka pa rin sa relasyon na yan kasi you feel that you are validated in that relationship. Amen. Nandiyan ka sa kumpanya na yan, kahit na inaano ka na, dinadown ka na ng boss mo, because feeling mo wala nang tatanggap sa'yo. Hello. Avoid seeking validation from other people. Remember, you are fearfully and wonderfully made by God. And you are created in the image of God. Hello. Kaya nga, hindi tayo control ng ibang tao. Kung hindi ka nila type, edi okay, hindi niyo ako type, pero mahal ko kayo. Amen? Hindi niyo ako type, hindi ko rin kayo type. Hindi niyo ako mahal, hindi ko rin kayo mahal. Hindi. You are in the image of God. You are created in the image of God. Hindi ka nila mahal, din okay, wala akong magagawa. I cannot control your attitude. Pero ikaw, mahal pa rin kita. Amen? Kaya alam niyo yung mga natutrouble, halimbawa sa labas, gano'n, yung may nagsusuplado sa inyo, no? Yung mga waiter na hindi ka pinapansin, tama? Yung mga sales lady na nagsusuplado sa inyo, hindi ka pinapansin, ang tingin sa'yo, wala kang pera. No? Sabi ko nga pagka may mga gano'n yung mga driver na masusungit, lagi niyong isipin ako may pinagdadaanan to. Huwag mo i-take it personal. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang mga tao may mga pinagdadaanan talaga. Kaya minsan nilalabas lang nila sa ibang tao. Kaya don't take it personal. Amen. Lagi mong iisipin, you are whole. Mahal ka ni Lord. I am fearfully, wonderfully made. I am okay. I am a child of God. Wala nang pwede magpababa sa akin. Kahit magsuplado ka, magmasungit ka sa akin, ayaw mo sa akin, buo ako. Amen? Remember, you cannot control what others think of you. Hindi mo makakontrol kung ano opinion ng ibang tao tungkol sa'yo. But always remember, be the best version of yourself. Amen. Not to please other people or not to prove yourself. Amen. Kaya nga, alam nyo, kaya ka nagbibihis, kaya ka nag-aayos, hindi para i-prove yung sarili mo sa ibang tao, kaya ka nagmamagaling, kaya mo ginagalingan, nag-e-excel ka, hindi para i-prove mo ang sarili mo kahit kanino. Dahil ikaw na yon, excellent ka na. Nakuha ba natin? Kaya ka nag-aaral ng mabuti, hindi para i-please mo ang nanay at tatay mo. Kaya ako nag-aaral ng mabuti kasi ako ay mag-aaral, ako ay estudyante, at ako na yan. Kasi alam nyo, if we always try to validate ourselves, or are seeking to validate ourselves, nakakapagod. Nakakapagod. Always remember, be yourself. Be the best version of yourself. Live in the image of God. If you are living in the image of God, then that is what I am. If you don't like me, I have no problem. But I love you. Amen?
And stop comparing yourself to other people. Stop comparing yourself to the person beside you. You are unique. Maraming tao nag-i-struggle kasi nagko-compare sila ng sarili niya. Kino-compare mo sarili mo sa ate mo. Kino-compare mo sarili mo sa leader mo. Kino-compare mo sarili mo sa iba, sa katrabaho mo. Tandaan mo, hindi kayo magkamukha. Never kayo magkakamukha because you are unique. The most important is, compare yourself to yourself. Last year, am I better today than last year? Do not compete with any other people. Alam niyo yung ibang mga laging nakikipag-compete, hindi masaya. Hindi sila masaya. Yung lagi nakikipag-compete sa ibang tao, lagi ang tingin niya kakompetensya niya, nanay niya, kakompetensya niya, tatay niya, kakompetensya niya, kapatid niya, kakompetensya niya, leader niya. Parang laging may trouble siya, may issue siya sa ibang tao. Hindi nagiging masaya yon. Ang lagi mong iisipin, gusto kong maging better para sa sarili ko, hindi para i-prove sa ibang tao. And I want to help other people. Amen? No? Focus on your own growth, on your own journey, and celebrate other success without diminishing your own. Maging masaya ka sa success ng iba. Yan ang root din ng happiness. Yung masaya ka para sa iba. Uy, masaya ako ngayon si Engineer Rian. Proud of her. I'm proud of her. I'm proud of Katrina. I'm proud of the primary leaders. Amen? I'm happy for your success. Alam niyo, nawawala ang inggit pag ganon. Laging may isipin, maging masaya ka sa success ng iba. At yung ikaw, gagawa ka para maging successful ka din. Magtutulukan tayo paakyat. Amen. Never compare yourself to other people. Always improve yourself. And last, ito po yung gusto kong iwanan. In order for us to completely happy and filled, whole in this life, let us read Ecclesiastes chapter 12. Ang sinabi po dyan, pang 13, remember, sabihin mo, remember your Creator. Anong sabi ni Solomon, ni King Solomon, na nagsabing, the man's portion, the portion of man is happiness. Pero nag-conclude siya sa pinaka-last chapter ng Book of Ecclesiastes. Anong sabi niya? Remember your Creator, because that's where our true happiness begins and ends. Amen? Ano sabi dyan? Remember your Creator while you are young. Kung gusto mong magkaroon ka ng masayang buhay, simula pa ng pagkabata mo, kilalanin mo na si Lord. Sabi dyan, your old age is coming. Hindi tayo patanda, hindi tayo pabata, patanda tayo. Tama? Kaya hanggat maaga, o kung ikaw man ay may edad, nung nakakilala ka sa Panginoon, huwag ka nang umalis kay Lord. Because the truth is, old age is coming when you will have many troubles. Life will have many troubles. But the key to have a happy life, remember your Creator. When that time comes, you won't have much to enjoy. When you become old, the light from the sun, moon, and stars will seem dark to you. It will seem as if the rain clouds never go away. At that time, your arms will lose their strength. Your strong legs will become weak and bent. You see, inisa-isa po ni Haring Solomon ang maaaring pwede nating danasin o maranasan. Sabi niya, habang bata ka, habang tama ang pag-iisip mo, alalahanin mo ang may likha sa'yo. Dahil dadating manghihina ka. Dahil dadating may mga problema.
Sabi dyan, your teeth will fall out so you cannot chew. Dadating talaga, mawawalan ka ng ipin. Hello, sa mga walang ipin dyan. Diba? Pag wala ka ng ipin, di mo na masyadong ma-enjoy ang pagkain. Tama? Mababawasan. Sa totoo lang, mababawasan at mababawasan ang enjoyment ng buhay habang tumatanda. Tama? No? Kasi nagdi-diminish yung strength. Sabi niya, your eyes will not see clearly. Dadating ang panahon, lalabo ang mata mo. Your ears will be deaf to the noise in the streets. Dadating ang araw, hihina ang pandinig. O, mga young people, that's the truth. Nung young people ako, iniisip ko, sabi ko, hindi lalabo mata ko. Hindi ko kailangan ng reading glass. Kasi nanay ko, laging gumaganong-ganon yun, no? Pero ngayon, 50 na ako, kailangan ko ng reading glass. Dati enjoy ko yung pagbabasa ng Bible kasi basang-basa ko pa kahit maliliit. Pero ngayon, kailangan nakaganon ka. Hello. Sabi niya, you will barely hear singing. The sound of the millstone grinding your grain will seem very quiet, but you will wake up when a bird first starts singing. Yung alam mo yung dadating ang panahon na ang tulog mo hindi na kompleto, pagising-gising ka. Tama? Yung gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Kailangan mo pa ng tranquilizer. The sound of the milestone grinding, yung alam mo yun, yung konting kaluskos lang nagigising ka na. And dadating ang panahon, you will fear high places and you will afraid to go for a walk because you may fall. Yung dati kaya mong tumakbo. Dati kaya mong bumaba sa hagdan ng napakabilis, pero pag dadating ang panahon na may edad ka na, dahan-dahan. Kasi baka madapa ka. Your hair will become white like the flowers on the almond trees. Puputi din ang buhok mo. Amen. Hindi laging maitim yan. You will limp along like a grasshopper when you walk. Dadating ang panahon, ika ka na. Kasi meron ng rayuma. And your desires will be gone. Then you will go to your everlasting home and people will go to your funeral. That's the truth. Ito yung conclusion ni Haring Solomon eh. Ito yung dadaanin mo at dadanasin. Malakas ka pero dadating ang panahon, unti-unting magdidiminish yung strength mo. Yung dating banat ngayon, ang dami ng wrinkles. Yung dating kumpletong ngipin, na-enjoy ang pagkain, ngayon wala na. At sabi niya, at darating ang Panginoon, you will go to everlasting home. Ang mga tao, dadalawin ng funeral. At kaya ito ang conclusion ni Haring Solomon sa buhay na ito. Remember God. Verse 6. Remember God before your life is snapped like a silver chain. Alalahanin mo ang Diyos. Bago pa dumating na bigla kang kunin nang hindi mo inaasahan. Remember God before your life is broken like a golden bowl. It will be as useless as a broken bucket at the spring. It will be no good like a broken wheel at a water well. Your body will become part of the dust of the earth again, but your spirit, tandaan natin, eto, makinig tayo, your spirit will return to God who gave it. What does it mean? Yung spirit po galing sa Diyos. That is our life. Ang soul, yun yung tao. Tayo. Itong katawan na to, babalik sa lupa. It will become dust. Yung kaluluwa, yun ang pupunta sa hell or sa heaven. Yung spirit na sinasabi,
your spirit will return to God. It means si Lord lang ang may hawak ng buhay natin. That's why King Solomon says, remember your God. Remember your God. Amen? I have come that you may have life and have it to the full. God wanted us to live a happy life. But it is impossible to be happy without God. Amen? Tayo tayong lahat. Hallelujah. Today, I believe, all of us, bata, matanda, babae, lalaki, single, married, we have many challenges in life. Tama ba? No? May mga pinagdadaanan tayo. Pero, sabi ni Solomon, happiness is a choice. Sabihin mo nga choice. Use your choice. Your decision to be happy. Huwag mong hayaang kontrolin ng ibang tao. Ikaw ang may control niyan. And that choice, use it for your benefit. Kaya ang sabi ni Solomon, doon na ako sa number 12. Remember your God. Choose to remember your God. Amen? And all the things na diniscuss ko mula number 1 hanggang number 13, magagawa natin yan. The Lord will teach us how to take care of ourselves. The Lord will secure us na kahit sino pa tayo, ano man yung past natin, we are accepted. Then we will be happy. Amen? Amen. Hallelujah. Pwede ba ngayong umaga, let us fill this place with thankfulness and gratefulness. Ano yung mga pwede mong ipagpasalamat ngayon? Ano yung meron ka? Minsan po kasi, nalulungkot tayo kasi wala tayo nun. Ang iniisip natin kung ano yung wala. Pero we fail to see what we have. Amen? Hallelujah. Katulad ni tatay tsaka ni nanay, magka-holding hands. Sige lang. Ayan ang meron ka eh. Enjoy mo. Tama? Have you ever tried to enjoy your husband, your wife, your children? Amen? Ano yung meron ka? Tignan mo, titigan mo yung meron ka ngayon. At ipagpasalamat mo sa Diyos. Tignan mo yung sarili mo, sabihin mo, nakakalundag pa ako. Nakakarinig pa ako, naririnig ko pa yung mensahe ni Pastora Sara. Nandito ako, wala akong sakit. Hallelujah. At kahit may problema, nakakataas pa yung kamay ko, kaya kong itaas. Hallelujah. At kahit sintonado, may boses naman. That are the things that we need to be thankful. Amen. Yung mga estudyante naka-enroll ka ngayon, wag ka nang ma-depress dahil hindi kataasan ng grades mo. Be your best version. Pero kung hindi, wag ka nang malungkot. Pasalamat ka naka-enroll ka kasi maraming kabataan ang gusto mag-aral, pero wala sila sa school. Amen? Hallelujah. Sige po, sino yung mga pasasalamat sa Panginoon? Can you come to the altar this time, no? Pupunta tayo sa altar, hindi dahil may hingin tayo kay Lord. Pupunta tayo sa altar kasi nagpapasalamat tayo for the things that we have, for the people that we have. Amen? Sometimes we fail to thank the Lord. We fail to see what we have. Be grateful. Be thankful. Amen? Sige po, pwede tayong pumunta dito. Yung best offering natin, yung pasasalamat natin sa Lord. Lord, salamat. Pwede po, I invite, lalo na yung mag-asawa, come to the altar. Magpasalamat ka kasi kasama mo yung asawa mo ngayon. Hallelujah. Magpasalamat ka sa anak mo. Thank the
Lord for the good health. Fill this place. Fill the air with your thanksgiving. Hallelujah. Come on. You are the peace that guards my heart. Pwede ba yung mga mag-asawa, pwede magkatabi? Please. Alam niyo, minsan yan ang hindi natin napapasalamatan. Hawakan niyo habang kaya niyo pang hawakan ang kamay niyan. Amen? Yung mga anak, nakaandito yung magulang mo, akbayan mo yung magulang mo hanggat kaya mo pang akbayan. Huwag mong hintayin na wala na sila. Huwag mong hintayin na nasa kabaong na tsaka kaiiyak. Ngayon pa lang, be thankful to your parents. Amen? Hallelujah! You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Sige, kantahan mo si Lord habang may boses pa, may tunog na lumalabas sa'yo. Hanggat kaya mong umawit, hanggat may naririnig ka. Hanggat kaya mong itaas ang kamay mo, itaas mo. Amen. Ang dami natin pwedeng gawin na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this. Hallelujah! All the glory, all the thanksgiving to you, my God. Lord, lahat ng pasasalamat, papuri. Sige, kung pwede mong isa-isayin, magpasalamat ka sa trabaho mo, magpasalamat ka para sa negosyo, magpasalamat ka sa iyong mga anak, magpasalamat ka sa iyong mga apo. To see your face, Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. Ano yung mga kapatid? In reality, there are things that we cannot control. We cannot control the past. We cannot control the future. And there are things that happen
happen in our lives that we cannot control. May isang bagay lang talaga na pwede nating kontrolin. Yan ay ang ating attitude. At kung paano tayo magre-response sa sitwasyon. Amen. I challenge you, Chagiyans, ngayon pa lang gawin mo na yung pwede mo nang gawin. Kaya mong gawin. Gawin mo na yung maging mabait, mabuti sa kapwa, tumulong sa kapwa, maging mabuti sa kapamilya. Usually, yan po yung mga nagiging source of regrets natin. Sayang, hindi ko nagawa sa asawa ko. Sayang, hindi ko nagawa sa anak ko. Sayang, hindi ko nagawa sa magulang ko. Sayang, hindi ko nagawa ng malakas ako. Yung pwede mo nang gawin ngayon, yung mga mabubuting bagay, gawin mo na. Gawin mo na. Kasi anong sabi? Hindi natin hawak ang panahon. Huwag kang matakot magmahal. Huwag kang matakot mag-disciple. Huwag kang matakot tumulong. Huwag kang matakot magpatawad. Kasi if you do it, one day you will realize, ito pala ang totoong source of happiness. Yung nakapagbigay ka, nakapagbigay ng pagmamahal, nakapagbigay ng pasasalamat, nakapagbigay ng tulong. You rise up above your situation. Tandaan nyo, ang problema dapat nasa ilalim, ikaw nasa taas. Tama? Ang Diyos nasa taas eh. Kaya madalas nga pag nag-pray tayo, alam nang nasa taas. Alam naman natin eh, nasa taas talaga si Lord. So ibig sabihin, nasa taas din tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon bago tayo umuwi, isipin natin, ano yung tatlong bagay na pwede natin gawin para maging masaya tayo? Make a decision. Or pwede yung senior ko sa inyo, yung 13. Pero pumili kayo doon, alin doon? Yung unahin yung gawin. Paglabas mo, maghahanap ka ng nangangailangan, tutulungan mo. Tama? Yung paglabas mo, papatawarin mo na, magre-reconcile ka na. Kahit hindi mo kasalanan, makikipag-reconcile ka. Tama? Kasi yun ang magpapasaya talaga sa'yo. Yun ang magpapagaan sa'yo. Tandaan nyo, life is short. And the Lord wanted us to enjoy life. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sige, pataas natin ang ating mga kamay. Lord, sa oras po ito, puno-puno po kami ng pasasalamat. Salamat po dahil meron kaming hininga. Nasa amin ang iyong espiritu, nasa amin ang iyong buhay. Kahit nagkamali kami, nagkasala pa kami, hindi mo kinuha ang espiritu mo sa amin. Binuhay mo pa rin kami. Binigyan mo pa rin kami ng pagkakataong magbago at itama ang mali. Salamat po. At maraming salamat, Panginoon, sa aming pamilya, sa mga asawa na meron, Panginoon, salamat po. Yung mga single, salamat, Panginoon, dahil may purpose ka. Salamat po sa binigyan mo kami ng anak. Salamat din, Panginoon, doon sa mga naghihintay na magkaanak kasi binibigyan mo sila ng panahon para together sila mag-asawa. Salamat sa plano mo, salamat sa future, salamat sa trabaho, salamat sa negosyo. Salamat din po sa mga pagsubok na patuloy na nagiging dahilan para mag-grow kami at maging malakas. At lalong mapalapit sa'yo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, pipiliin namin maging masaya. Dahil yun ang gusto mo, maging masaya kami. I-enjoy namin. I-enjoy ang pag-aaral.
Enjoy ang pagdidisciple. Enjoy ang ministry sa bawat panahon. Kahit may pagsubok, Lord, because happiness is our portion. It is our portion. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. We love to be in your presence, God. Your presence makes us whole. It makes us whole, Lord God. Salamat po. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Amen. Come on. Shout your praise unto Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapatawas. Salamat sa pagmamahal. Hallelujah. Come on, all the glory, all the praise for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. Father, we love you. And we celebrate you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. For the last time, come on, give all the glory to Jesus. God is so good. Deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. Father, we love you. Yes, Lord. And we worship you this day. Father, we love you. And we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Don't take yourself so